I acquired this farm from my father, but I bought it. Hindi ko po ito minahan na. Good morning guys. Punta tayo ngayon sa bukid. Mamasyal tayo para tingnan naman yung mga tanim ni Mrs. Ito pala yung pinatayo kong subdivision. Gusto niyo mag-rent? Ito ang malawak na kabukiran. Well, let's speak English. This is the very wide corn plantation of our Providence here in the Philippines. And as you can see in the video, this may be about 1,000 hectares valley, because we call it valley because it's beside the two mountains, or surrounded by mountains, huge mountains. So let's continue. Everything looks familiar pa naman. I'll not be lost in the streets of this farmland, dahil dito naman ako lumaki. Tapos nung nag-aaral pa kami, wala pa noong transportation para pumunta kami sa eskwelahan, kundi nilalakad namin ito tuwing hapon. Tapos sa umaga doon kami dumadaan, dahil may mga barkada kami na dito dadaan, dito na rin kami dumadaan lahat noon. Kaya napaka familiar sa akin ang lugar na ito, na hindi ko rin makakalimutan kahit hindi na ako tumitira rito ng maraming taon. Alam ko pa rin yung sakit ng makagat ng langgam at matinik. Wala pa rin pinagbago, ganun pa rin ang pakiramdam. Meron pa tayong papasyet ang isang taniman ko ng mais na pinapataniman ng aking misis. Well, as we can see, we can notice in the leaves of this corn there are marks of worm bites. So this one, and this is the one of our problem here as farmer. Okay, there are insects eating the leaves of the plant, and this may delay the growing stage of our corn and will affect the harvest. So what we will do for this kind of cases, we will inspect our corn in early stage and we will spray so that these worms will not continue to control the growing stage of our crops. Those people watching outside the country who are not familiar with the corn farming or the system we are using here in the Philippines, this kind of corn is, they call it hybrid. We are not the price is, we are not replanting them after harvesting. We just sell all the seeds we harvested, and we will buy again a new certified seed from the dealers, of course, so that we will plant newly, well, sorry for that. Oh, ano ba ito? Oh, okay, let's proceed to this one. As you can see, there are brown color grasses here. This is the effect of the herbicide they sprayed. Some of them are green and some of them are brown. This brown, they sprayed this with herbicide. That will happen to our plantation if we will apply the herbicide. Well, ito naman yung part na ini-sprayan nila, yung isa sa mga maisan namin. Hindi ko alam na nagpa-spray pala siya rito. Tapay lang muna minsan, di ka lang pa-sprayanan. Apay nga hampay na tayo.
Ano lang ako. Mabaya kaya. Adagas eh. Dagdag. Ako anti-pure ganda daw na laukan pure da. Ang mga agasan. Ama, da pangalan da dyan. Isuro jay bakri ita nga di ka pala impalaok kung kuna. Una. Medyo payatot dito, mais na makikiko dito eh. Oy, ito pa niya. Nasanang aya. Matanin dito. I acquired this farm from my father, but I bought it. Hindi ko po ito minana. I bought it before their death, of course. So they benefited the so-called proceeds of my purchase. Habang off yung camera, kinausap ko si Bayaw. Yung palang ino natin na binisita kanina na may mga pinagkainan ng uod sa mga dahon, ay natapos na pala kanina na na-sprayan ng herbicide. Dumaan pa naman ako doon, sana hindi ako ma-infeksyon. Hindi naman sa balat sibuyas ng ating kutis, pero matapang yung gamot. Tingnan nyo, mamamatay yung damo na ang tibay-tibay. Yung pa kayang paa natin na balat lang. So dahil umuulan, itong mga streets ng aming kabukiran ay medyo malagkit dahil hindi naman ito nilalagyan talaga ng gravels o kay graba o kay simento, dahil ito ay ano lang, passage lang ito para makapunta yung mga tao na magtatanim. Well, talagang bibit-biting ko ng aking tsinelas. Okay, siguro makakaubos tayo ito ngayon ng 500 calories. Yan, nagbitbit na ako ng beach walk para lang makapag-travel ulit, para mabilis kasi madulas na eh. Pero hindi naman tayo masyadong naninibago dahil sanay naman tayo rito eh. Pero sometimes during dry season pinapatakbo ko ito ng Mio. Pero dahil winter ngayon, tag-ulan, hindi ko na magamit yung aking Mio. Di na rin yata umaandar. Well, marami rin nakapagtanim dito ng mas maaga kaysa sa amin. By the way, ito palang mga maisan dito ay salasistik lang ito lahat. Though na parte-parte na at naibenta na siguro yung mga ibang parts sa ibang family members o kaya mga manugang ganun. Di naman na ibang may-ari hanggang ngayon. Wow, ito masyadong maaga itong naitanim. Lampas taon na siya. Meron na siyang nabubuong bulaklak. Nasa stage na siya ng pamumulaklak. At tamang tama naman dahil huminto na yung mahabang tag-ulan. Over a week or more than a week. So okay na ngayon. Pag maarawan kasi ang mga tanim na medyo nasa stage ng pangailangan ng araw naman, gumaganda ang kanilang mga katayuan. Anong ginagawa doon? Nagsaside rest din. So ito, malalaki na siya kung ihambing mo sa kanyang katabi. Ito ay mamumulaklak na. By next week may lalabas na siguro yan na bulaklak. At siyempre sumasabay naman yung bulaklak sa bunga. Well, ito ang taniman na hindi natin makakalimutan. Over years, over decades, wala masyadong pinagbago kundi mais na mais pa rin. Hinihingal na po tayo. Wow, ito malalaki na. So ito naman, hindi man masyadong na-cover yung mga damo o kaya namatay yung mga damo sa ilalim ng mais. At least na-cover naman siya. So tipid na yung kanilang paglaki. I mean yung damo
hindi na masyadong abuse yung kanyang paglaki. Dahil siya na ang na-abused. Well, may mga nadadatnan na yata ako rito. Na nagtatap breast. Pero kami, di pa kami magtatap breast. Baka bukas or the other day. Kasi naka-ready na yung mga tao na pupunta rito para magtrabaho. Pero wala pang go signal si Mrs. dahil sabi, pa-sprayan muna, then bibisitahin ko kung time na. Pero palagay ko ay time na. Parang yung kapatid ko yung nandito ah. Well, siya nga. Well, malaki na ang mais na ito.